Sa First King, nais ko ikwento sa inyo ang isang babae na mumblema sa pagkain. Naranasan nyo na ba na minsan talagang nawalan kayo ng pagkain to the point na talagang wala na kayo kakainin? Ano ang nagiging reaction nyo? May sinisisi ba kayo? Isa sa Diyos nyo ba ang inyong buhay, ang inyong provision? Magtatataran ba kayo? Now, there is a woman na tanggap niya ang lahat. Panatag siya. In this point, kasi, si Elijah ay nanalangin na huwag umulan ng 3 taon. So, tuyon-tuyo na, walang pananim. Imagine niyo, 3 taong walang ulan. Buong Israel, nagkakahirap-hirap na. Famine. Nagkaroon ng famine. Kung bakit sa buong Israel, ang isang babaeng ito ang pinadala ni Yahweh at sabi, punta ka sa babaeng ito at siya magpapakain sa'yo. Pagdating doon, yung babae, nagkukulang na rin ng pagkain. At doon pumunta si Elijah, isang propeta, at sabi, pakakainin ka ng babaeng ito. Isipin nyo, siguro mayaman yun. Kung isipin nyo, may kaya yun. Pagdating doon, ito ang sagot ng tao na pinapunta si Elijah upang ang babaeng ito magpapakain sa kanya. Sige, basahin natin ito sa 1 Kings 17:12. 1 Kings chapter 17. Ayan. Pinuntahan niya yung babaeng to. Sabi, pumunta ka dahil wala nang ilog, wala nang sapa, wala nang mainuman, wala na rin pananim. Salot. Dahil ang kanilang hari ay salot. Kaya minsan, ang problema talaga ng tao sa pamilya, hindi yung problema, kayo ang mismong problema. Pero problema sa inyong buhay. Itong panahon na to, sinisisi niya si Elijah, ikaw salot. Pero sabi ni Elijah, ikaw ang tunay na salot. Hari. Dahil sa iyong masamang ugali, dahil sa iyong hindi pananampalataya kay Yahweh, tinigil niya ang pag-uulan ng 3 taon. Dahil galit sa iyo si Yahweh. Kaya panahon to ng salot, dahil ang hari nila salot. Minsan, di natin tinatanggap na tayo may kasalanan, no? Kaya nagkakasalot-salot ang buhay natin. Kaya, kasama lahat, pati si Elijah talagang nawala na rin ng pagkain, walang tubig. At sabi ni Yahweh, wala na rin naman tubig, punta ka sa babaeng ito. Pakakainin ka niya. Sa atin, nakala natin siguro mayaman itong babaeng to, may kaya, no? Negosyante. Pero, nung natagpuan niya ang babae kung saan pinapunta siya ni Yahweh para siya magpapakain, ito ang sagot ng babae. Basahin natin, ano? Ready, go. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Nakagulat. Siya mismo wala palang pagkain. Only a handful of flour in a jar. Sige, basahin natin. Para makabasa naman kayo. And a little oil in the jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Masakit ang ulo yun. Good. Kala ko pa mayaman pa siya magpapakain sa akin. Ngayon, pare-pareho pala kaming mga gutom. Sige, tuloy natin. 13. Elijah said to her, don't be afraid, go home and do you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Kainin muna natin kung ano meron kayo. Hati-hati tayo. Yung babae, kung sa atin yun, wag na. Sa amin muna, di ba? Yun ang una natin reaction. Damutan, unahan. Natira ba kayo sa isang bahay na natakot magkaroon ng bisita kasi yung rep mababawasan?
Ay, nako, nagkaroon kami ng ganon. Tumira kami sa isang bahay, no? Dalawa kaming pamilya. Yung may bahay, umaalis, dala niya yung mga pagkain niya, puta sa kanyang nanay at doon kakain. Mag-iwan lang ng konting pagkain doon sa ref. At yun ang kinakain namin. Hindi kami pala welcome. Takot mag-share ng kanyang pagkain. Sa madaling salita, may mga tao talagang madamot. Inuuna ang sarili. Pero itong babaeng ito, sabi, huwag ka matakot. Share tayo. Pakainin mo muna ako. No? Sa part ni Elijah, para nakakahiya din. Pero yun ang sabi ni Lord dito ako kakain basta sumunod ka. Kakain tayo. O, sige, tuloy natin. 14. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on the land. Magdalawang isip kayo sa panahon na yon. Magta-tithes ako, hindi magta-tithe. Magpi-pledge ako, hindi magpi-pledge. Pero dito yung babae, sabi din Elijah, huwag kang matakot. Tandaan mo, kapag ginawa mo to, hindi ka pagkukulangin. So, gina-challenge yung babae. The same way, alam niyo yung talagang technique ng pagpapala, umaagot, pagbibigay. Wala nang ibang paraan. Magbigay kayo upang dumaloy ang pagpapala. Dahil pag pinipigil niyo yan, hindi dadaloy talaga ang pagpapala. Pero wag niyo namang gawing investment. Hindi. Ibig sabihin, unahin niyo malugod ang Panginoon. Kapag nalugod ang Panginoon, bibigay, talagang hindi niya kayo pagkukulan. Dahil nalulugod ang Diyos sa buhay niyo. Ang dahilan kung bakit nagkasalot kasi may salot. Kaya minsan, nagkakasalot-salot tayo. Baka kayo ang salot. Tayo ang salot. Kaya hindi tayo tawag, search my heart. Always search your heart. Baka ikaw ang mali. And then, kapag alam mong ikaw ay walang kasalanan, you go on. God is pleased with you. Kaya, praise God. So, it was a challenge. Kaya ito, inano rin ni Jesus Christ Kasi nakita ng Diyos sa babaeng ito, talagang He has a great faith. And her faith, yung faith niya, mamaya, ang ibibigay niyo sa Diyos ay hindi lamang ang inyong faith, F-I-T-H, yung faith na pananampalataya. Maging ang inyong kinabukasan bigay niyo sa Kanya, yun yung F-A-T-E, faith. Huwag yung panghawakan ng inyong faith, ibigay niyo ito sa Diyos. Si Jesus Christ, basahin na nga natin sa Luke, ito'y inano pa ni Jesus Christ, kinote pa niya. Sa dinami-dami ng tao, ng mga mananampalataya sa Israel, itong hindi pa talaga kasama sa congregation, ang sinabing doon ka pumunta, doon ka kumain. Kasi alam niya, may mananampalataya nga itong mga ito, pero inuuna sarili. Dito, sa hindi member ng congregation, pumunta ka. Eh sabi ni Jesus Christ dito sa Luke chapter 4, 24-26. Luke chapter 4. Kinote niya itong babaeng ito. Sa dinabi-nabi daw ng mga balo, bakit doon pa sa Sidonian pumunta, si Elijah doon pinapunta? Kasi, ang mga tao, sinasabi nila may pananampalataya sa Diyos, sa bibig lang, pero hindi sa gawa. Maraming ganyan. Sabi rito, I tell you that truth, he continued, no prophet is accepted in his hometown. Sige. Ano yun? 24, sige, 25, 26. So 25, I assured you that there were many widows in Israel. Maraming mga mananampalataya sa Israel na nagsabing, ang Diyos nila ay si Yahweh. In Israel, in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, 3 taon pala at kalahati na walang ulan. Imagine it, 3 taon na walang ulan. Talagang tagtuyot, walang halaman, walang tutubong halaman. Talagang taggutom. Dahil nga ang hari nila salot. Ayaw pang aminin na siya ang salot. Ang sinisisi pa si Elijah. Okay. 4.5 years. And there was a severe famine throughout the land. Okay. Yet, Elijah was not sent to any of them. Hindi siya pinapunta sa mga mananampalataya ng Israel, but to a widow in Sarephat, in the region of Sidon.
Kasi nakita ng Panginoon Diyos ang tunay na pananampalataya, ginagawa. Hindi sa salita. Marami ang nagsabing, oo, hindi ako nakakalamit sa Panginoon, pero hindi naman ma-attend. Oo, hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon, tumasamba ako sa Panginoon, pero hindi naman uma-attend ng prayer meeting. Marami kasing ganun eh. Itong babaeng ito, doon niya nakitaan na tunay na pananampalataya, hindi lamang sa pangalan. Maging si Jesus Christ, ginawa niya ito ng halimbawa. Maraming balo sa Israel. Bakit isang Sidonian pa doon pinakain si Elijah? Kasi pananampalataya nga sa salita, pero hindi nakikita sa gawa. Mga Israelita nga sila na sinasabi nilang si Yahweh ang kanilang Diyos, pero ang Ginodiyos talaga nila kanilang mga sikmura. At ito, hindi nga siya Israelita, pero sa gawa niya, siya ay tunay na mananampalataya. Kasi ibig sabihin ni Jesus doon, no? Ang pananampalataya nakikita, hindi sa salita. So, itong babaeng to, no? Bakit siya? Nakikita nyo rin sa kanyang pagsasalita at sa kanyang gawa. Okay. As a Christian, hindi lang faith ang ilalagay nyo sa Panginoon. Pananampalataya. Kailangan maging ang inyong magiging buhay. Tanggapin nyo. Maraming misconception kasi. Ito yung mga misconception na sasabihin ko, no? Minsan, ang pananampalataya, ginagawang anting-anting. Yung bang, hindi malayo yan sa mga taga-taga porkit may nakasabit sa kanila, hindi takot. Lahat magagawa nila. Kasi as long as nandito yung kanilang, yung taga-taga, yung hindi daw tinatablan ng itak. Anting-anting eh. Nananampalataya sila sa kanilang pananampalataya. Huwag niyong gawing anting-anting ang inyong pananampalataya. Binigyan kayo ng pananampalataya, hindi gawing anting-anting na lahat ng sabihin nyo mangyari. Hindi. Misconception yun. Kaya yung mga taga-taga na yan, may anting-anting sila, at hindi takot, inuhuli siya ng pulis. Aba, panood ko yun sa ABS-CBN. Dahil nga sa pananampalataya nila, sa kanilang pananampalataya, sa anting-anting nila, hindi daw siya matatabla ng kahit ano. Sinugod yung pulis, pero ba naman, ikaw nakataas yung itak mo, ikaw ang pulis, may baril ka, binaril ngayon siya. Nasaan nga yung anting-anting? Patay. Patay. Patay yung taga-taga. Huwag kayong mananampalataya sa inyong pananampalataya. May time talagang may mga bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa inyo. Yung iba kasi ginagawang anting-anting ang pananampalataya. Huwag nyo rin gagawing investment and tithes. Obligasyon yan. Hindi para kayo pagpalain. First, it is your obligation, hindi an investment. Kaya lang sinabing pag ikaw yung nagbibigay ng tithes, pagpapalain ka. Kasi nalulugod sa iyo ang Diyos. Pero kung ang isipan mo, gagawin mong investment yan, mali pa rin, di pa malulugod ang Diyos. Kaya ibigay mo ng sobrang tithe, pero investment, kasi pagpapalain ako ng Panginoon, mali. It is an obligation. Kaya minsan talaga, nahirapan tayo mag-tithes, kinukulang, kasi it only tries your faith. Pero magbigay ka pa rin. Do not think that tithes are as investment. Ginagawa negosyo para dumami yung pera. Hindi. Obligation yun. Obligasyon nyo yan. So, may mga misconception. Ano pa? Meron ko naisip dating na mga misconception sa ang Bible din. Porket salita ng Diyos, ang Bible rigid yun ang susundin. Hindi. It's only the general rule. Pero may mga kalooban din ng Panginoon Diyos. Di halos hindi pinupunit ang Bible kasi daw banal na salita yan. No? Hindi dapat sulatan. Misconception yun. Ang importante doon yung spirit of the Word of God. Tapos lahat na susundin, kahit na mali, kasi nang sinasabi naman salita ng Diyos, hindi naman. Marami talagang misconception. Yung bang mali ang interpretation. No? Another misconception, yung ibig sabihin, yung sinasabi na,
huwag kayong mag-serve sa dalawang Panginoon. So, huwag ka na magtrabaho kasi siniserve mo ang tao, siniserve mo ang sarili mo. Mali yun. Misconception yun. So, iba, hindi na nagtatrabaho kasi dapat mag-serve lang sa Panginoon. Attend na lang tayo dito. Mali yun. Misconception na naman. Ang daming misconception talaga. Kapag ikaw ay nagnegosyo, mali yun. Hindi. Sinabi niya lang, ba't sinabi niya na you cannot serve into two master? Kasi may mga religious people na ginagamit ang religion for money. So, dalawa talaga. Nag-serve ka rin sa Panginoon. At the same time, siniserve mo para makumita ka. Mali yun. Do not use the serving of God as a profitable project. Hindi. Yun ang ibig sabihin doon. Pero kapag ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, para makapagbigay ka sa iglesia, hindi yun tama yun. Although you have the work, but your mind and yourself is you are working for the Lord, yan ang ibig sabihin. Hindi yun ang ibig sabihin na you are serving two masters. Maling interpretation, huwag ka na rin magtrabaho. Maraming case na ganun. Mali, sinabi niya lang yun kasi yung mga pariseo, ginagamit yung kanilang pagiging religyoso, panalangin para manghut-hut daw ng mga balo. You are serving two masters. So maraming misconception. Ngayon naman, yung pananampalataya, huwag yung gawing anting-anting. May mga bagay talaga na may tatanggapin kayo na medyo masakit. Pero ito ay kagiginhawa nyo rin. Kaya itong babaeng ito, no? Lahat naman sila nagugutom. At ang sabi niya kay Elijah, alam mo ba, Elijah, last meal na namin nasa ref. Ako ay kumuha ng panggato para pag niluto ko ito, huling kain na namin to. And then, mamamatay kami. Ba't sinabi niya yun? Hindi ito fatality. Di ba kasi, huwag mo sasabihin yan, mali yan! Actually, it is yung faith niya, F-A-T-E, inilalaan niya sa Panginoon kahit anong mangyari. Bahala ang Panginoon. Kaya sabi niya kay Elijah, ganun pa man, sige, pagsiserve kita. You see that faith? Ganun pa man, sige. Kung kalooban niya, 3 naman tayong mamamatay. Hati-hati tayo. Hindi niya inuna ang kanyang sarili. So, kung titignan nyo rito, parang sabihin nyo na fatality ang kanyang faith. Hindi. Kasi may mga bagay talagang inaalawan Diyos. Tanggapin nyo. But always think God is good. May purpose ang Panginoon. May purpose siya. Ang maganda nga, siya ang pinuntahan ni Elijah eh. Hindi yung ibang mga mananampalataya. Kasi nakita ng Diyos ang kanyang faith na humble. Humble yung faith niya. Talagang yung faith niya is submission, hindi anting-anting. Huwag niyong gawing anting-anting ang inyong pananampalataya. Your faith must be humble. Yun din ang sinasabi ng Panginoon na kung ito'y kalooban ng Diyos. May turo kasi na huwag niyo sabihin yan. Dapat laging positive. Kaya nagiging positive thinking. Always positive daw. Tama naman, talagang tama. Kasi ang faith ay positive. But that positivity must be humble enough to acknowledge kung ano mangyari. Kasi at the end, nakikita nyo ang resulta. Lalakas ang inyong pananampalataya. Nung ako ay na-disgrasya, yun sa buto ko, no? Talagang tuliro din ako. Sabi ba naman, magpagawa ka na ng bakal, ay maghanda ka na ng pambakal mo. Tapos, ano pong gagawin doon? Dinalagay sa buto mo, ha? I-describe pa niya, ganito yon. Yung tuhod mo, iaangat, tatanggalin yung buto ng tuhod mo, dinalabas yung buto. Habang dinidescribe talagang, ano ba, yung sinasukluban ako para maitim na ulap, gano'n. Nanlulumo ako. Tapos yung buto mo, bubutasin yan dito, pupukpukin. Ipatagos din yung gano'n, di-describe niya. Kailangan talagang bakal kasi sa edad ko, baka daw hindi magdugtong ang aking mga buto. Eh kung anting-anting ang faith ko, in the name of Jesus, hindi mangyayari yan! Pero tinanggap ko kung yun ang kalooban, that was the best way. Pero sa kalooban sa isip ko,
ano ko talagang, dinaan ko na lang sa daldal ako ng daldal kasi kinakabahan ako. Pero hindi dun sa dun sa, natatakot ako sa sakit. Nung ako'y na-disgrasya, alam ko sakit kasi may katabi ko sigaw, nagsigaw, Dok! Ayoko na! Pwede ba? Tama na! Ganun ka sakit. Kasi walang anesthesia sa buto. Kaya takot ako. Natakot talaga ako. Natural yun matakot ka. Kaya pinalakas ko ang loob ko. Lord, kung kalooban nyo, sige, kaya nagsulisit na rin ako. Nilakas ako. Tinanggap ko kung yun ay padadanan sa akin ng Panginoon. Sige. Hindi ko ginagawang anting-anting ang faith ko. Let us acknowledge na hindi atin ang kapangyarihan. Kaya yung babae dito, hindi fatality yun na mamamatay siya. Hindi. Kung yun ang kalooban ng Diyos, sige, sabi niya. Kaya nung ako'y nag-solicit, inanda ko na rin sarili ko. Sige, kung kailangan dagdag ang buto ng aking, ng bakal ang aking mga buto, okay lang. Kung kailangan kong danasin ng sakit na walang anesthesia at sisigaw din ako tulad nung katabi ko dati na, Dok, parang awa nyo na! Tama na! Ako talaga ako nun, naalala ko yun, no? Nangihina talaga ako, nanlulumo ako. Naganda na rin ako. Pero nung chinek, after nung handa, yung opera na ako, nakita sa screen, buo na to Sabing ganon. Tapos tinigapin, masakit hindi. Masakit hindi. Okay na yan. Hindi na kayo dapat bakalan. Sabi, babakalan daw ako Hindi na. Sige, magpa-check ka sa iba. Kung gusto mong magpabakal, gusto mong magpabakal, hindi. Ayoko rin. Ayoko magpabakal talaga. Praise God. At the end, at the last part, talagang God will give you the greatest pain. Okay? Basta maging humble lang kayo, huwag niyong gawing anting-anting ang inyong pananampalataya. Actually, ang faith hindi yan anting-anting. It teaches you how to be humble. Maging mapagkumbaba kayo. Kaya dito, nung binabasa ko, ba't sinabi niya ito, mamamatay siya? But ang ibibigay niyo lang ang ibigay natin sa Panginoon, hindi lang faith, pananampalataya, but faith, F-A-E-T. Yung inyong, anong mangyari sa inyo, God, you will always hold on the will of God. Yun ang kalooban ng Diyos. So, put faith is in God. Maging humble tayo sa ating pananampalataya. Okay. So, another thing, sumunod tayo sa mga man of God, no? Sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Maaring mula sa Bible, maaring mula sa Spirit, inner talk of God to you, or maaari sa man of God, sa preacher. Baka natatouch ka, ayaw mo lang tanggapin. Na ikaw pala yung salot. Sa pamilya, tanggapin mo na salot ka, baguhin mo ang buhay mo. Dito, nung dumating itong si Elijah, nag-trust siya. Ang isang reaksyon na wala na talagang kakainin, hindi niya ito sasabihin. Sinabi pa. Sana sinabi niya lang, ay wala na kaming pagkain, pasensya na, sorry, patawad, wala akong naililimos sa inyo. Pero sinabi pa niya talaga, alam nyo, isa na lang ang tinapay namin, paghahatian namin, and then mamamatay tayo. Ibig sabihin, sinabi niya, kasi kung itong kalooban ng Diyos, na ibigay ko pa rin, kahit ito'y para sa amin dalawa lang, sige, thy will be done. Ang Panginoon Diyos ang bahala. Kaya sabi ni Elijah, huwag ka matakot, hati-hati tayo dyan. Dahil ito sinasabi ng Diyos ngayon sa'yo, hindi mawawalan ka ng tinapay. Hindi mawawalan ka ng provision sa inyong rep. Hindi ka mawawalan ng provision sa inyong bahay. Just share it. Itong sinasabi sa iyo ng Diyos, makinig kayo sa inner voice ng Diyos. Huwag niyong ipagdamot. Maging sensitive tayo. Dito kasi, ano lang si Elijah muna. Kasi wala pang spirit ang tao nun Wala pang anointing ang mga bawat isa Kaya si Elijah ang sinabi, punta ka doon at sabihin mo, ito ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. But now, hindi na gaanong prophet, but because you have already the Spirit of God. Ako, hindi ako mahilig mag-influensya. Nangihimok
Napapansin niyo, hindi ako nangihimok. Hindi ako matamis magsalita. Kasi ang gusto ko, madaman niyo ang inner voice ng Diyos. Sa inyo talaga manggagaling ang desisyon. Hindi dahil inumpluensya ko kayo, hindi dahil sa ako'y mahusay maghimok, hindi ako palahimok eh. Hindi ako influencer. Basta sasabihin ko lang ng rapat. And my hope is that the Spirit will talk to you. Kaya ako tuwa sa mga tumutugon. Talagang masaya ako. It's not from me, but it is you obey the Spirit of God. This time, itong babae, ang bilis tahimok, pinaghati-hatian nila ang tinapay. At ano nangyari? Talagang hindi siya pinagkulangan dahil natupad ang salita ng Diyos sa magitan ni Elijah na pinaniwalaan ngayon ng babaeng ito. And then, after several years, ginawa pa siyang halimbawa ni Jesus Christ. Kasi ang babaeng ito, nakita sa kanya ang tunay na pananampalataya, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa religion, hindi lamang sa ito'y anting-anting niya, kundi it is a humble faith. Kahit anong mangyari sa kanya, tatanggapin niya. And it happened in her life. So, she obeyed the man of God. Now, ngayon, it's not the man of God that is always talking to you. Alam niyo ba, ang Espiritu lagi nakikiusap sa inyo? Just be sensitive. Kaya it's very important for you to read the Bible para yung Word of God, siyang ina-activate ang Espiritu sa buhay niyo. Dahil kapag wala namang Word of God, delikado, baka maging fatalistic o maging ano naman kayo, maging kulto. Kaya this too is very important. Kaya nga sabi ng Panginoon, sambay niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Balance yan. Yan ang nagbabalance sa inyong pananampalataya. Know the Word of God and listen to the Spirit that tells you what is the Word of God. Balance yan. Kasi kung puro Word of God lang, no? Puro knowledge lang, kulang ang kapangyarihan ng Espiritu, ng pagiging, pagiging Kristiyano nyo. Kasi wala nag-i-interpret sa buhay nyo. Puro lang yan, mga knowledge lang, puro human knowledge. Pero kapag puro Espiritu naman, magiging Spiritista naman kayo, pangit ninyo, delikado. Baka maging kulto kayo. So that's why the reason, yan ang dahilan kung bakit si Jesus sinabi niya, kapag kayo nananambahan, sambahin nyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Now, I'm telling you this. This is a story. Ang maganda kasi sa Bible, compilation to ng iba't ibang genre. Ito, istorya. Ang Bible, hindi puro salaysay. Hindi tulad ng ibang mga babasay, puro salaysay lang, no? Puro legend lang. Pero ito hindi. It's compilation of different genre. May story, may salaysay, may tula. Why story? Kasi, kapag sa story, nakikita nyo ang karakter ng Diyos at ang karakter ng mga iba't ibang klaseng tao dun sa istorya. Kaya, dun yung naunawaan. Kaya nga tinawag na karakter, may kanya-kanya silang characteristics. Ang karakteristik ng babaeng ito ay iba ang kanyang pananampalataya, hindi pang religion, kundi pang relasyon sa Diyos. May tunay na relasyon sa Diyos. At ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin kung nalulugod siya sa atin. Kaya ang pananampalataya dapat yung nakalulugod. May pananampalataya ng abusado no? Hindi nyo alam baka hindi na nalulugod ang Diyos sa inyo May pananampalataya ka nga, pero inaabuso mo yung pananampalataya. Mali yun. The faith of this woman is a humble faith. Humble siya. Kaya nga yung faith niya ay pati ang kanyang faith, F-A-T-E, yung kanyang anong mangyari sa kanyang bahala na ang Diyos. Sinasa Diyos niya na ang kanyang buhay. Kaya yung sinabi niya na, kung ako'y mamamatay, okay lang. Huwag kayong matatakot sa mga negatibo. Sometimes yung mga negative na yan na nangyayari sa inyo, just to teach you and make you humble. Tinuturuan kayo mapagkumbaba. Tinutuwid lang ang inyong pananampalataya. Tinutuwid niya ang magandang relasyon niyo una sa Diyos. Kaya dito,
Sa dinami-dami ba naman ang babae na nagugutom, bakit dito sa Sidonia pa pinunta? Kasi nakita ng Diyos ang pananampalataya ng babae ito. So, obey the man of God. Alam ng Diyos na susundin niya si Elijah. Kasi he has the true faith of the believer. A humble faith. Hindi sa mga Israelita. Malamang hindi siya pagbibigyan. At isa pa, wanted si Elijah sa mga hari. Nagtatago nga siya. And if you have that kind of faith, a humble faith, and you are obeying the will of God, anong kalooban ng Diyos, you will experience the goodness of God. Remember, ang relasyon natin sa Diyos, hindi lang naman sa faith eh. Yung iba kasi naabuso ang faith. Work their faith, kung ano nang ginagawa, kung ano sinasabi, hanggang sa wala ng kabanalan, lahat ang gusto nila eh, as long as they, mali yun. No? Na wala ng okay lang magkasala, anyway, patatawarin ka naman ng Panginoon. Sinasabi ko, ako niwala na ang mga kasalanan natin sa darating patatawarin ng Diyos. Pero kapag inabuso niyo yan, hindi rin kayo patatawarin. Mali ang inyong pananampalataya. So, if you have this humble faith, you will experience the goodness of God. Kaya ito, na-experience niya, totoo pala yung salita ng Diyos. Tuwan-tuwa siya. Hindi nga sila pinagkulang. Pero at the middle of that, kung bakit sa gitna rin ng kasaganahan, na halos mamatay na ang kanyang anak. Kaya sinabi niya dito, Elijah, pinuntahan mo ba ako para ibalik ang aking kasalanan, paalala ang aking kasalanan, sa gitna ng kasaganahan nila, kung bakit nagkaroon uli ng problema. Kapag may problema tayo, huwag niyong sisisihin ng Diyos. Okay. Dito, sabi niya dito kay Elijah, Elijah, ikaw ba'y pinapunta dito para after all these things na binigay mo sa akin, ipaalala uli ang aking kasalanan? Sa nabasa natin, later, wala doon sa binasa natin. Kasi may nangyaring hindi rin maganda sa babae. Ang kanyang anak ay namatay. Kaya hindi niya sinisi ang Diyos. Ang sinisi niya, maaaring may kasalanan siya. Yun ang sinasabi ko. Tanggapin niyo na may kasalanan kayo. Kaya sabi dito ng babae, pumunta ka ba rito para ipaalala mo ang aking kasalanan? Kasi namatay yung kanyang anak eh. Si David, alam niyo kapag may mga hindi magandang nangyari sa kanya, tinitingnan niya baka siya nagkasala. Kaya nga, there is a song in Psalm, Search Me, O God. Search me, O God. I-search niyo kung baka akong nagiging salot sa pamilya ko. I-search niyo kung baka ako nagiging salot sa aming iglesia. I-search niyo ko. Search me, O God. Kaya dito yung babae, sa kabila ng siya ay na-experience niya ang goodness ng Diyos, all of the sudden, namatay ang kanyang anak, kala niya tuloy-tuloy na yung pagpapala. May ganyang pangyayari, no? Na, another misconception sa Kristyanismo. Christianity is not a bed of roses. Lumang kasabihan na yun. Na porkit Kristiyano kayo, di ka dadanan ng pasubok. Mali yun. Talagang kasama yan. Test yan eh. Nakakita na ba kayo ng eskwelahan na walang pagsusulit? Peke yung eskwelahan na yon. Kilala ba kayong teacher, pagkatapos magturo, pasado na lahat, wala man lang test, wala man ng midterm and final examination. Kasi ang pagsubok, mayroon yan ang test, kung talagang totoo mga sinasabi ko. Sige nga, may kilala kayong teacher, lahat pasado. Sige, pasado ka na. Mag-enroll pa lang, sige, pasado ka na. Wala na test na, wala na exam, tuturuan ko lang kayo, walang exam. Mali yun. Mali yung teacher na yun. Christianity, meron talaga yan. Huwag niyo sasabihin, mali yung turo na always dapat huwag kayo mag-iisip ng masama, huwag kayo mag-iisip ng negatibo. Kung nandiyan na nga kung talagang wala ng laman ng rep nyo huwag niyong gamitin ang pananampalataya ng ating. Kapag ganyan ang problema, unang-una, huwag niyo sisisihin ng Diyos.
i-search nyo muna ang sarili nyo, baka ikaw ang may mali. Pangatlo, talagang hanapin mo rin ang tulong ng Diyos. This time, tinawag niya si Elijah, at si Elijah ay pinagaling ang kanyang anak. And at the end, sabi niya, tunay ang mga salita ng Diyos. Tunay na ikaw'y ginagamit ng Diyos. Tunay ang mga sinasabi mo. Praise God. At the end. Kaya, tulad ng isang babaeng ito, very simple faith. Simple lang kanyang pananampalataya. So, experience the goodness of God, and whenever bumabalik ang pagsubok, huwag kang maninisi ng iba, kundi search first yourself. Baka ikaw ang may pagkakamali. And idulog mo iyon sa Panginoon. And why? Bakit may ganon? May mga ups and downs to strengthen your faith and to believe more the Word of God. Kaya at yan, sabi niya kay Elijah, Elijah, totoo ang mga salita mo. Meaning, totoo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, totoo ang salita ng Diyos. Paniwalaan niyo ito. Be humble. Have a faith that is humble. Hindi lang ang faith ang ibibigay niyo sa Panginoon, maging ang F-A-T-E ninyo. Faith yung bang inyong kahit anong mangyari sa inyo. Dahil the fact na ang Diyos ay niligtas kayo, nilalang kayo, niligtas kayo, ang inyong buhay ay nasa Diyos na. Hayaan nyo ang Diyos ang maniubra ng buhay nyo. Just stand, just believe. Let us all stand up. Praise God. Believe in God. Believe in His Word. Believe also in His Spirit. The Spirit of God is within you. You have a good relationship with God. Continue to serve Him. Continue to believe in Him. At ipasa Diyos nyo ang inyong buhay. Panginoon Diyos, salamat sa halimbawa ng babaeng ito, Panginoon. Her faith is a humble faith. At Lord God, sa dinami-dami na mananampalataya, Panginoon, sa Kanya mo sila, si Elijah pinapunta because he has that humble faith na maniniwala siya sa inyo sa kabila, Lord God, ng pagsubok. Sa kabila, Lord God, ng gutom. Sa kabila ng pagkukulang, ng kakulangan. And like this woman, Lord God, gusto mong experience sa Kanya ang inyong kabutihan at gusto nyong ipagtibay ang Kanyang pananampalataya. Ganun din po kami, Panginoon. Ang bawat isa narito, pagtibayin nyo ang kanilang pananampalataya. Pasaganayin nyo ang kanilang relasyon sa inyo. Maunawaan nila, Lord God, ang mga pangyayari na Ikaw, Panginoon, ay lagi nandyan. Na Ikaw, Panginoon, ang gagabay, Ikaw ang magsasaayos, Ikaw ang magpapala. Tapos natin, mga kamay. Kaya natin ang Diyos, ang Kanyang pananampalataya, dumaloy sa inyo. Bigyan kayo ng lakas, bigyan kayo ng talino, bigyan kayo ng inspirasyon na manatili sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you.